para mas maganda. Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo, ako po ang negative side, pero nag-request po ang ating katunggali, tayo po ang mauna. Gusto ko pong ipaalala sa inyo, ang trabaho po niya ay magtayo. The burden of proof sa kanya, affirmative ang proposition eh. Ang trabaho, maggiba. Kaya lang ako nauna, ang gagawin ko, gibain ko na yung anumang itatayo pa lang niya. Kasi sa pag-uusaping si Jesus ay tunay na Diyos, hindi niya maiwasan, base na rin sa aking experience, na ipapaliwanag niya dyan yung Trinity, Incarnation, Dual Nature of Christ. Hindi pwedeng mawala yan. Tatandaan ninyo, pakatandaan ninyo. Hindi naman siya nandito para mag-magic lang eh. Pagkatapos papalakpakan na lang ninyo. Dapat, aakma yun sa kanyang paniniwala, siya Trinitarian. Kaya, dahil sa boomerang technique na yan, ang aking goal, mapunta siya sa dilema. Alam naman po yung dilema, ibig sabihin ng dilema. Diba? Mapupwesa siyang pumili doon sa dalawang argumento na tinatanggap niya, pero hindi kaaya-aya sa kanya. Kaya, anong ibig mo sabihin? Itong unang dilema. Mungkada, ano ba ibig mo sabihin na si Jesus ay tunay na Diyos? Ikaw ang pinapili ko dyan eh. Mamili ka, si Jesus ang tunay na Diyos o si Jesus ay tunay na Diyos? Alam natin ang pagkakaiba dyan eh. Pag sinabi mong ang definite article, ibig sabihin, wala nang iba pa. Bakit pinili mo yung ay? Ibig mo sabihin, maliban sa kanya, meron pa? Kasi, malinaw sinasabi sa Remes 10:10. Sino ang nagsasalita dito? Ngunit ang Panginoon ng tunay na Diyos, siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sino yan? Si Jesus ba yan? Ngayon, kung hindi si Jesus yan, dalawang tunay na Diyos. Hindi ka makaliligtas doon eh. Isang ang tunay na Diyos at saka isang ay tunay na Diyos. Tuloy. Kasi paniniwala ng SDA, katulad ng iba pa, incarnation, yung pagkakatawang tao, uniting and blending with humanity. Kaya lang ito yung pangalawang dilema. Bakit? Sabi sa libro ng SDA, kung kailan na ang pagkatao ni Jesucristo ay nahaluan, pinaghalo ng pagka-Diyos at hindi na dapat nating alamin. Ginamit yung mysteriously blended, yung kanyang pagkatao, hinaluan ng kanyang pagka-Diyos. Pinaghalo-halo, tinimpla, magkahalo. Wala bang kape dyan? 3. Versus, binihisan niya ang kanyang pagka-Diyos ng pagkatao. Sabi doon sa libro ng SDA, ang kanyang pagka-Diyos, si Jesus Christ, binihisan ng pagkatao. Ano ba talaga ang tunay? Tapos lumabas pa itong Pilipos. Sabi dito sa SDA, empty themselves. Hinubad niya yung anyong pagka-Diyos. Emptying was voluntary. It was not possible for Christ to retain all the tokens of divinity and still accomplish their incarnation. Ano sabi diyan? Hindi posible, hindi maaari na hindi niya iwan ang kanyang pagka-Diyos. Kung siya'y magiging tao, ano ba talaga totoo mong kada? Yung pagkatao, hinaluan ng pagka-Diyos? O yung pagka-Diyos, binihisan ng o yung binihisan ng pagkatao? Magkaiba yun eh. Yun ang sunod na dilema. Naku, ang daming dilema to. Doon ang dilema. Mungkada, sabi, para sa kanya, si Jesus, 100% na Diyos, 100% na tao. Sabi ni Ellen G. White, si Jesus Christ, habang naglalakad sa lupa, ay tao. Sandali lang. Baka lumusot eh. Yung Jesus Christ na naglalakad sa lupa, tao. Yung Jesus Christ na Diyos, na nasa ibang planeta, Diyos yun. Sandali lang. Magkalinawagan tayo. Hindi natin pinag-uusapan yung Jesus Christ na planetang Jupiter, planetang Mars, Neptune. Ang pinag-uusapan natin, yung Jesus Christ na lumakad sa mundo, nangaral sa Israel. Iniwan niya ang kanyang kalulatian ng pagka-Diyos. Inabandon, iniwan, inalis ang kanyang pagka-Diyos. He divested himself
of the form of God. Ano yung sabihin ng divested? Hinubad. Alam naman natin ang ibig sabihin ng hinubad eh. Pag hinubad ba, nakasuot pa? Hindi na, nakahubad nga eh. Hindi siya maaring bumaba sa lupa kung dala-dala niya ang kanyang kalulatian ng pagka-Diyos. Paano mo ipapaliwanag yung mungkada? Iniwan niya pala yung pagka-Diyos sa langit eh. Kaya, tuloy. Yung pangapat na dilema, maaring magmagaling si Mongkada, na hindi nyo kasi naiintindi ang mga Muslim ang incarnation, yung pagiging katawan tao. Sabi ng libro nila, the incarnation of Christ has ever been and will ever remain a mystery. Ano yung mystery? There is no one who can explain mystery of incarnation of Christ. Wala palang makaka-explain nito eh. Ano yung misteryo? Something that is difficult or impossible to understand or explain. Ano ititindig mo sa akin? Hindi pala pwedeng ipaliwanag yan. Hindi pala pwedeng explain yan. Sino nagsabi? Libro nyo yan. Tuloy, isa pa. Panglimang dilema. Talagang hindi maintindihan yan. Sabi sa libro nila, the full meaning of the doctrine of Godhead beyond the understanding of human minds. How the Father, Son, and Holy Spirit can be distinguished personality kung paano ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo ay ibang-iba ang kanilang persona and yet completely one has not been revealed. Hindi na ipahayag sa tao and beyond his comprehension. Hindi talaga maintindihan ito. Itatayo mo sa akin? Hindi pala to na-revealed. Hindi pala naintindihan ng tao. Ano ititindig mo sa amin? Tuloy. Kaya, sabi ng libro nila, the incarnation, yung pagiging katawan-tao ni Kristo, kasi tao nga, Diyos na, tao hindi maintindihan eh. In contemplating the incarnation of Christ in humanity, we stand baffled before the unfathomable mystery that the human mind cannot comprehend. Unfathomable, hindi mawari, hindi maunawaan, incapable of being fully body understood. Ano yung baffled? Tumataranta, mataranta, maguluhan. Mungkada, kung gusto mo kaming gawin taran, ikaw na lang maging taran. Ayaw namin magulo. Huwag mo kami guluhin. Okay na kami. Tuloy. 5. Sasabihin ni Mongkada, si Jesus ay tunay na Diyos. Yun ang paksa. Pero alam mo ba ito, Mongkada? Sabi ni Ellen G. White, si Jesus Christ ay tao. Hindi siya ang the Lord God Almighty. Paano yan? Tapos na kwento. Tapos na debate kung tutuusin eh. Kasi sabi ng amo mo, Jesus Christ is not the Lord God Almighty. O di tapos na. Uwi na tayo. Bakit? The title God would be truly distinctive, but Jesus never uses it of himself. Sabi ni Raymond Brown, wala pong talata sa Biblia, very mo scholar ito. Kailanman hindi nagpakilala si Jesus na Diyos sa mga synoptic gospel. O di pabor sa amin, nakita mo, hindi ka mapupunta sa absolute truth eh. Yung mga scholar mismo eh. Kaya yung sinabi mo sa YouTube, gigibain ko mamaya yun. 5 talata sa YouTube, pinatunayan mo si Jesus ay tunay na Diyos. Sige, tuloy pa. Jesus Christ, sabi yun ng libro nila, it was his personal name. The name by which he was known to spell merely the carpenter's son. Jesus was the name assumed by Christ in his humanity. Yung palang Jesus Christ, yun yung tao. Yun naman ang pinag-uusapan natin eh. Yung Jesus Christ, sabi ng libro nyo, tao yun. Ayun o. Bakit Jesus Christ? Tao yun. Hindi yung, Diyos na, tao pa, tao na, Diyos pa. Hindi maintindihan eh.
Talaga ng mystery yun, sabi nila eh. Hindi maintindihan yun eh. Tuloy. Ito pa yung pang-anim na dilema. Ang pagiging tao at Diyos ni Jesus, madali lang unawain. Papatin yan eh. Hindi nyo kasi naintindihan. Ano sabi nung kanilang libro? Sabi ng amo niya, nung propeta niya, si Ellen G. White, sila magkakontra, sila magkaaway. Tingnan nyo, mamaya magsusunto kayong dalawa. Aking natatalastas, Mongkada, sabi ng amo mo, delikadong pag-usapan ng pagkatao, pagka-Diyos ni Jesucristo. Tanungin mo kung saan niya mamaya, basahin natin. Tuloy, pang-7. Dalawa daw ang nature ni Jesus. Parang yung mentor niya eh. 100% na tao! 100% na Diyos! Is dalawang nature! Isa lang ang persona. Mali. Sabi ng amo mo, distinct individual. Ano ba yung distinct? Ayan magkaiba. Magkaiba. Individual. Ano sabi ng individual? Ano sabi ng dictionary? Nagdala ako ng dictionary. Ang sabi dyan, use of the noun individual to mean a person. Ano ngayon? Di magkaibang persona, dalawang magkaibang persona. Patay ka ngayon. Hindi ako dapat ang kadebate mo, si Ellen G. White. Tuloy. Tatandaan yan distinct individual. Nakakaintindi naman tayo ng English eh. Tayo, distinct. Iba individual mo, iba individual ko. Tama? Lalabas dalawang Jesus. Isang Diyos, isang tao. Naalala ko ito yung kalaban ko si Lucino yung kakampi niya. Nung namatay si Jesus, sino namatay doon? Yung namatay doon yung Jesus na tao. Ganun ba? Binuhay daw ng Diyos. Sino bumuhay? Ang bumuhay sa Jesus na tao, yung Jesus na Diyos. Ano ang paliwanag ng libro patungkol sa Juan 8:40 na kung saan si Jesus Christ nagpakilala? Tao! Ito paliwanag nila. Kasi sabi ni Jesus, na taong narinig ang katotohanan na aking narinig sa Diyos. Iba siya, hindi sa Diyos. Yung katotohanan ng dala-dala niya, narinig niya. Kanino? Sa Diyos. Kaya anong sabi sa libro nila? Yung man, Greek anthropos, here used in the sense of a person o the persona. Wala bang tubig dyan? Tuloy. Walong dilema. Namatay ang tunay na Diyos. Paniniwala nila dyan. Alam ko may mababasa ka. Pero sabi nila dyan, binili ng Diyos ang iglesia ng kanyang sariling dugo. Nasa aklat nyo yan. Sandali. Kung ang Diyos ay may dugo, di yung napako sa cross, di Diyos. Tama? Namamatay ba Diyos? Mali. Ayan ang talata ng Biblia, Ang tanging Diyos, walang kamatayan, nababalot sa liwanag na hindi malapitan, ang hindi nakita ng sinumang tao, makikita man. In fairness kay Pablo, magkakontra kayo ni Pablo. Kaya Mongkada, ano ba talaga ang Diyos? Ang Diyos ba, si Kristo ba, ay Diyos na may dugo? O tao na walang dugo? May dugo, Patay ka ngayon. Tuloy. Ito mga anting-anting ni Mongkada, tatandaan nyo to. Tip. Lahat ito lalabas. Para patunayan niya sa akin, si Jesus ay tunay na Diyos. Alam nyo kung te-technicalin ko siya, yung salitang tunay na Diyos, dapat mahanap natin. Tama? Kasi sa Bible, marami naman Diyos. Si Moses nga, Diyos Kaya lang hindi tunay. Ang mga Hudyo, Diyos din Nasa Bible yun Kayo'y mga Diyos.
Kaya lang hindi sila tunay. Sabi niya tunay na Diyos. Supposed to be, tatandaan niyo to. Sa Biblia, lalo na sa Old New Testament, 3 piraso lang yan, yung tunay na Diyos, Alatinos Theos. Yung kanyang arahas dyan, baraa, alas, yung nasa unang 1:5:20. Eto, maglalambing ako sa'yo. Wala tayong showdown, di ba? Usapan natin yun, di ba? Pero ito mga kapatid, pagbibigyan ko siya. Kapag napatunayan mo talaga beyond reasonable doubt na si Jesus Christ ay talagang tunay na Diyos ayon sa unang Juan 5:20, uuwi na ako. Mag-uwian na tayo lahat. Okay ba kayo? Uwi lang tayo. Ano ba naman, umuwi tayo? Di umuwi tayo. Bibigyan natin siya ng chance. Ibibigay ko na sa iyo yung, kumbaga sa MMA belt, ibibigay ko na sa iyo yung belt ko. Tatanda mo yan, Ito yung mga anting-anting niya. Sa YouTube, nagmalaki siya. Tunay na Diyos Jesus. Mikas 5:2. Pagkatapos, Mateo 28:9. Pilipos 2:5:9. Tito 2:13. Juan 10:30. Mungkada, mawalang galang sa mga sister, Siguro hindi ka pa tao. Supot pa ako, pinag-usapan na namin yan. Kahit nakapikit. O kayo, gibain ko na. Gibain na natin. Tuloy. Gibain na natin. Sabi ni Mungkada, Mikas 5:2, tunay na Diyos daw si Kristo. Bakit mo naman nasabi yan? Yung binasa niya kasi, everlasting. Ang nakalagay sa ibang salin, sa ibang version, siya ay ang pinagmulan ng pinagmulay buhat pa ng una. Mulat pa nung unang panahon, ancient time. Yung batang ipapanganak sa panahon ni Mikas, mula doon sa lumang panahon, hindi everlasting, ancient time. Kaya lang, bakit mo gagamitin yung talatang yan? Ang sabi, pag pinanganak yung bata, ang lahat ng nangaligaw na tupa ng Israel, makababalik sa Israel. Ayan babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagkatapos, yung batang yun, magiging hari sa Israel. Bakit? Nung pagdating ba ni Jesus Christ, naging hari sa Israel? Ni barangay chairman nga, hindi naging barangay chairman Bakit mo gagamitin ito? Tapos, ang Israel ay mamumuhay ng ligtas. Wala na rukawi ang Israel. Mapayapa na sa Israel. Magmumulang kapayapaan. Bakit Mungkada? Nung dumating ba si Jesus Christ, nagkaroon na ng kapayapaan sa Israel? O lalo nagkagulo? May dala-dala bang kapayapaan si Jesus Christ? With all due respect, mahal namin si Jesus Christ Mahal namin. Kaya lang yung Jesus ng Biblia, eto sinasabi. Kaya mong basahin? Napagod na ako malabo mata mo? Hindi ka na pwedeng mag-asawa niya. Saan mo? Dali! Huwag niyong isipin na nandito ako para magdala ng kapayapaan sa lupa. Anong dala? Nandito ako para magdala ng gulo. Rambo yung gusto niya. Tuloy. Hindi kapayapaan. Nandito ako para paglabanin ang anak na lalaki at ang tatay niya, ang anak na babae at ang nanay niya, at ang daughter-in-law laban sa mother-in-law niya, at magiging kaaway ng isang tao ang mismong member ng pamilya niya. Suntukan na! Ay sister wala nakalagay dyan na mag-aaway ang kaduwaya. Gulo, wala namang kapayapaan dala. Ba't gagamitin mo yan? Tuloy pa. Kaya mali, out of bounds. Ayan sa pamamagitan ng talim ng tabak, ipagtatanggol daw ni Jesus ang Israel sa Assyria. Bakit? Kasi yung mga lugar, alam mo yung hula na yan, lulusubin sila ng Assyria, mortal na kaaway ng Israel sa panahon ni Mikas. Ang hula na yan, pag pinanganak yung bata, ipagtatanggol sila laban sa Assyria. Ganun ba nangyari pagdating ni Jesus Christ? Hindi. Kaya sabi ng libro nyo ginamit ko to kay hindi bati namin Inaccurate citation of New Testament. Marami pong sinulat yung mga sumulat ng Mateo, ginamit yung Old Testament, mga palpak.
Ayan po. Libro nila yan. Article nila yan. Robert Wilson Olson, isang Seventh-day Adventist. Tuloy. Oh. Sinamba raw ni Jesus, kaya Diyos siya. Sabi ni Moncada, sinamba siya. Andali. Ang nakalagay dyan, proskuneo. Pag proskuneo, ayan no, meaning licking his master hand. Meaning to kiss like a dog. Literally, figuratively, prostrate him oneself in homage. Bigay galang. Kaya may mga version ng Bible, ito meron akong Bible, New American Bible, homage ang nilagay dyan. Nagbigay galang, hindi po sinamba. At saka, hindi kaya pamilya sa mga lingwahe ng Biblia eh. Pag ginawa mo yan, lalabas si David Diyos din. Kasi ang nakalagay sa unang kronika, si David, sinamba ng tao. At ang mga tao sumamba sa Panginoon at sa hari. O, di dalawa sinamba nila, yung Diyos tsaka si David. Si David ba Diyos? Hindi kasi literal yun eh. Nagsujud. Kasi nung mga panahon na yun, di ba, kahit naman ngayon kita mo yung hapon, nagbigay homage, bigay galang. Kaya si semplang kastalatang yan. Sunod. Ano pa? Ginigiba ko na. Pilipos, ito pa isa. Diyos si Kristo, sapagkat siya'y anyong Diyos. Porket ba anyong Diyos? Diyos na? O sige, sakyan kita. Hinubad niya, sabi yung anyong Diyos, morpheteos sa Greek, naging alipin. Morpe, anyong, alipin. Hinubad niya. O, paano maintindihan niya na kundi bagkus hinubad niya to. Ano hinubad niya? Yung pagka-Diyos. Kaya nga may nakalaban ako oneness hinubad niya na yung pagka-Diyos niya Naging tao. Hindi na siya Diyos. Mabuti umamin. Tanong natin si Moncada, bakit? Kung talagang Diyos siya, hinubad niya yung pagka-Diyos, kailan niya sinuot? Hinubad niya hindi na sa Diyos, hinubad nga Saka naman nakakita ng nakahupad, nakasuot pa rin. Tuloy. Kaya kita mo, ano hinubad niya? Tuloy. Tingnan nyo, ito dilemma. Yung morpe ay kasinonymous ng ekon. Yung morpe, ang ibig sabihin ng morpe, form, anyo. Yung icon, image, larawan. So, lalabas, porque si Jesus ay larawan ng Diyos, anyo ng Diyos, Diyos na rin. Ang laki ng problema niyan. 5 minutes? Ang laki ng problema niyan. Bakit? Sapagkat ayon sa 11:7, pakibasa nga. Mamaya ka na uminom. Dali. Sapagkat ang lalaki ay talagang hindi dapat magtalukbong ng kanyang ulo. Bakit? Palibhasa, siya ay larawan at kalwalatian ng Diyos. Kita mo? Ano raw ang lalaki? Kalwalatian ng Diyos. Larawan at kalwalatian. Di Diyos din pala tayo? Moncada, lalaki! Lalaki lang! Ang Diyos. Lalaki ka ba, Felipe? O Diyos ka, matakin mo. Yan ang problema. Tuloy. Mamaya na kayo magturuan dyan. Empty, Sabi sa Pilipos, sabi sa libro nila, empty themselves. This emptying was voluntary. It was not, bakit daw hinubad ni Jesus ang pagka-Diyos? Sabi sa libro nila. Untakin mo, sabi ni Ellen G. White, it was not possible for Christ to retain all the tokens of divinity and still accomplish the incarnation. Paano mo ipapaliwanag yung kada? Ang dami mo ng problema. Kaya pala iniwan niyang pagka-Diyos doon kasi imposibleng siya'y magkatawang tao kapag daladala niya pa yung pagka-Diyos niya. Paano ngayon yan? Tuloy.
Tito, ginamit din niya. Hindi mo alam mo, Tito, ginamitan ng Granville Shop Rule, binimbento noong 1798. Pag ginamitan ng Kai, siya ay, tulad ko, pag ginamitan si Kara Rashid, ay gwapo na, cute pa. Isa lang daw tinutukoy doon. Ganun lang patakaran. Pero nagkakamali ka sapagkat maraming kumonta sa Granville Sharp Rule. Tuloy mo. Papiyo ko muna sabihin sa iyo yan. Ayun, no? Kahit doon sa inyong libro, the Greek of this expression is ambiguous. Muntakin mo. Bakit mo ginamit yan, Mongkada? Sabi ng libro nyo, ambiguous. Hindi malinaw. Hence, uncertainty exists. O kala, kung talagang totoo, si Jesus ay tunay na Diyos sa 2:13 ng Tito, bakit sinasabi ng libro nyo, ambiguous yung talatang yan? Hindi malinaw. Subject to many interpretation. Kaya kalaban mo, hindi mo ba nabasa itong libro mo? Kung ano-ano binasa mo? Tuloy. Ay no, marami pa ako kampi. Usog mo ulit. Sino pa kampi? Meron pang si Daniel Wallace, pinaliwanag din yan. Sa aklat ni Daniel Wallace. Maraming scholar against sa Titus 2:13, Greek grammar beyond the basic. Walang mga libro dyan. Mukhang supot ng pandesal ang dala mo dyan. Mga imported books to. Mga scholar against sa paniniwalang si Jesus ay Diyos dyan. Sino pa? Tuloy. Ayan ang dami kasama si F.F. Bruce. Kilalang scholar yan. Ano pa? Tinigiba ko na yung tinayo niya. Sige pa. Raymond Brown. 3 interpretations of the Greek underlying the italics words are possible. Kaya, kita mo, Last 1 minute. hindi ka nauuwi. Kasi sabi ni Raymond Brown, asan yung Raymond Brown ko dyan? Ayun, doon yata. Sabi ni Raymond Brown, ito isa sa mga possible. Merong version, and as we expect the blessed anticipation of good and appearance of the huge greatness of our rescuer Jesus, the anointed King. Hindi Diyos si Kristo dyan. May mga version, ganyan ang pagbasa. Kaya hindi ka napupunta doon sa absolute truth para patunayan mo, tindigan mo yung argumento mo. Kaya ito, 1 minute na lang. Ganito kapatid, tandaan nyo. Meron pa isa, tuloy mo. May yan. Inamin daw ni Jesus Christ na tuloy na Diyos. O sa pang-problema yan. Kalaban din niya si Ellen G. White sa paliwanag na yan. Ito mga kapatid, bago ako matapos, tatandaan nyo. Ang trabaho niya, magtayo. Ang trabaho ko, manggiba. Kaya lang ako pinauna niya Kumbaga sa chess, ako yung itim, ako yung pinauna niya. Kaya ngayon, paano mo ko gigibain? Bago ako tumayo, gibain mo muna ako, demolish mo muna. Kung magde-demolish mo. Pero, wala ka na papatunayan. Kasi pag ang trabaho mo ay magtayo. Maraming salamat po. Mr. Rashid Indasan. Maraming po salamat. Okay, maraming po salamat sa po magandang tindig. Bali, sa pangalawang phase po nating tindig is magkakaroon po tayo ng cross-examination sa panig po ni Mr. Raymond Kadat. Ito po ay 5 tanong. 5 tanong at sa kada sagot is 2 minuto. Okay po, pwede na po kayo magtanong. 5 tanong po and then 2 minutes na kada sagot. Sound. Okay na? Okay, 5 tanong po. Tapos 2 minutes na answer. Okay. Sige po. Okay. First of all, good morning, Ka Rashid. Afternoon na pala, sorry. Opo. Okay na kayo Okay na. Ito po yung una kong tanong. Ginamit nyo yung aklat ni Mrs. White. Opo. Tapos sinabi po ninyo, sa presentation, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos sa langit. Pwede bang pakikote kung nasaan yung binanggit doon sa Opo. libro? Sandali lang po Na iniwan niya Sandali ang po. kanyang pagka-Diyos. Wait lang, nagtatanong pa ako. Opo. Yung tanong ko ito, pakinggan niyo po muna. Sige po.
Binanggit nyo po sa presentation ninyo, kinote nyo po yung book ni Mrs. White. Opo. Ang sabi nyo dito, iniwan ni Kristo, iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos sa langit. Tanong, pwede bang pakikote ulit kung nasaan po doon yung phrase na iniwan ni Kristo yung kanyang pagka-Diyos sa langit? Ito po ay Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 5. Diyan. Okay? Sabi niya rito, maraming beses na sinabi rito, Christ left His position in the heavenly court and came to the earth to live the life of human being. Ano ba posisyon niya ron? O di Diyos. O, ano pa? Babasa pa ako. Sandali. Ha? Babasa pa ako. Sandali. Ha? Regarding that matter. Okay? Christ could not have come to this earth with the glory that they had in the heavenly courts. Ano ba yung glory? Di pagka-Diyos yun eh. Yun naman na-explain mo, pagka-Diyos yun eh. Ano ba iniwan niya doon? Oh, yun po masasabi ko dyan. Okay na po. Apo. Okay, moderator, next question. Yun bang nabasa mo ay iniwan yung pagka-Diyos? Yung bang binasa mo o hindi mo nabasa, iniwan yung pagka-Diyos? Ano nakalagay po? Christ left His position in the heavenly court and came to this earth to live the life of human being. Ano ba posisyon niya sa langit? Janitor? Kaluwalhatian ang iniwan niya. Hiningi niya, sabi niyo, yung kaluwalhatian pagka-Diyos yun eh. O di pagka-Diyos, yun po masasabi ko. Yung follow-up, balik, second question na sir, di ba? Second Apo, question second na. So malinaw na hindi mo nabasa yung sinabi mo na iniwan yung pagka-Diyos. Hindi ho, yun na rin yun. Nag-conclude Kasi ka yung lang. kaluwalhatian, yung Objection, interpretation objection. nyo, Objection, kaluwalhatian, objection. hindi. Yung Objection, kaluwalhatian, nagtatanong po ako eh. pagka-Diyos yun. Objection, moderator. Sinagot ko na eh. Hindi, Yes po. objection, object Oh. ako. Mungkada, Object ako. yung bang kaluwalhatian, pagka-Diyos o hindi? Huwag kang magtanong, ako yung Hindi, nagtatanong. nililinaw Objection, ko. objection, moderator. Rhetorical yun eh. Oh, Hindi. rhetorical yun. Objection, moderator, objection. Kasi ang nakalagay sa rules, pagkat nagtanong ako, hintayin niya muna matapos. Huwag niya muna ako Ito, babasa ako. Tapos, Sige, wait lang, Garrett, nag-object ako, sir. babasa Wait lang, na sir, ako. nag-object ako eh. Okay. Nag-object ako Oh, eh. sige. Tapos, ang ginagawa niya, nagtatanong sa akin, dapat ako yung Hindi, magtatanong. rhetorical hindi yun. siya. Rhetorical question yun. Hindi tanong yun. Rhetorical. Hindi. Oh, rhetorical. Rhetorical. Tanong ka ulit. Naka-object ako. Sige, tanong ka. Tanong ka ulit. Alam po Oo. yan. Hintayin mo matapos, ha? Sumagot po kayo, Karis. Oh. Sumagot po. Ang tanong ko, pangatlo po ito ha, ulitin ko lang kasi ininterrupt ako eh. Ang pangatlong question ko, nabasa mo ba? Kasi mahilig ka sa Opo. letra por letra Opo, eh. opo. Nabasa mo ba sa book ni Mrs. White, iniwan ni Kristo yung pagka-Diyos? Opo! Ito, ang Nasaan? lino kanina. Babasahin ko. Oh. Page 1126. He was all the while as God, but He did not appear as God. He divested Himself of the form of God. Divested. O, ano yung divested? Di inalis. O, yun nasagot. Divested! Ano ba yung divested? His form of God is divested! 1 minute po. Hindi mo pala alam itong libro to kung ano na pinagbabasa mong libro. Patay ka ngayon, mongkada. Pangilang question na, sir. 1 minute. Okay, linawin ko na lang sa aking presentation. Sunod na 1 tanong. minute po. Sunod na tanong. Batay sa John 17. Pangatlo na po. Okay. Okay, sunod na tanong. Hmm. Batay po sa John 17:5, binanggit ba doon na si Kristo kasama na ng Diyos bago pa ang sanlibutan? Hindi po. Theory, ano yun? Theology nyo. Hindi, basta Ang sabi ni Jesus Kron, hindi, theology nyo ron. Oo. Una-una, hindi ko binasa yung 17.5. Pero sa experience ko sa inyo, yung 17.5, ginagamit nyo para patunayan yung Trinity. Ngayon, tinan nyo Tinan nyo. Sasagot ako Tinan nyo, sabi ni Jesus, ngayon, Ama, isoli mo sa akin yung kaluwalhatian na tinaglay ko dati. Anong kaluwalhatian yung pagka-Diyos?
o di lalabas, natanggal yung pagka-Diyos niya, huwag mong gamitin talatang yan kasi martilyo yun na pinupukok mo sa ulo mo. Okay na? Pangilan question na? Pangatlo na po. Pangapat. Pangapat na? Apat na po. Ah. 2 minutes po. Sabi ko sa'yo, running time na lang eh. Di ba? Hindi ba ang nakalagay sa John 17:3, ang sabi dito, ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa Hindi, iyong 73, harapan. ulitin mo. 73, mali. 17:5, sorry. Oh. 17:5, ang sabi dito, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking tinaglay sa harap mo bago ang sanlibutan ay naging gayon. So ano pong tanong Hindi ba doon? ayon sa talata na yon, Opo. pinatutunayan ng Panginoong Kristo na kasama na siya ng Diyos bago pa nagkaroon ng sanlibutan? Hindi po. Bukod kay Jesus Christ, mamaya sasagot ako. Hindi porkit nakatanggap siya ng kaluwalhatian bago pa man ang sanlibutan, Diyos na siya. Bakit? Sapagkat maliban sa Kanya, may nakatumanggap din ng kaluwalhatian. May tumanggap din ng what? Ng katungkulan sa Diyos. Hindi pa sila umiiral bago pang sanlibutan. Mamaya sasagutin kita dyan. Okay? 5 na, 5 Panglima po. question na. Last. Oh. Last Last question. question pa ba? Okay. Okay. Okay, bali, natapos na po tayo sa tanungan. Oh. Ano lang, nagbo-boxing lang kami sa ring, ha? Okay. Bonus? O sige. Balance. Okay po, marami pong salamat, Rashid and Raymond Kada. Para po sa unang tindig sa kabilang panig sa SDA, tatayo po si Raymond Kada, 30 minutes po. Palakpakan po natin siya, mga kapatid. Bago po ako magsimula, ay nais kong batiin ng isang mapagpalang araw po ang ating mga kasama po dito, especially ito pong mga Muslim, si Karashid and Dasan, at sa lahat po ng bumubuo po ng debate po na ito. Bago po ako mag-start, nais ko pong ipagpauna dahil napag-usapan po namin sa pre-debate na bagaman ako po yung affirmative, ay nakiusap po ako kay Karashid na kung maaari, ay siya po yung unang tatayo. At tayo naman po ay napagbigyan ng ating pong Maginoong kausap. Kaya po, bagamat siya po yung negative, ay siya po yung unang tumayo. Sa kondisyon na akin pong lilinawin sa aking presentation. Kaya ito nga po, nais kong ipagpauna sa inyo na ako po, nakiusap po kay Karashid na kung maaari, ay bagaman ako po yung magtatayo, ay siya po yung unang mag-stand. So, napansin ko yung mga presentation niya, sobrang lalim. Talagang pinagandaan, pero pipitsugin yung tingin sa akin. Pero yung kanyang presentation, sobrang lalim na. Ginamit niya yung book ni Mrs. White. Binanggit niya din yung Trinity. Hindi daw maiiwasan na mabanggit sa usapang ito yung Trinity. Hindi maiiwasan pag hindi mo iniwasang banggitin. Bakit? Yun ba yung ating paksa? Hindi naman ay. Binanggit niya kanina, kung sa observation ko sa kanyang presentation, ay kagaya ng aking binanggit, bumabanggit siya ng mga scholar. Bumabanggit siya ng book ni Mrs. White. Hindi naman yun yung aming paksa. Bakit po? Kasi po, yung napag-usapan po namin sa pre-debate, ito po yung paksa. Patutunayan ko na si Jesus ay tunay na Diyos ayon sa Biblia. Yung mga ipinresent niya, gumamit siya ng mga scholar, gumamit siya ng book ni Mrs. White, labas naman yun sa paksa. Bakit? Dapat ang pinag-usapan na lang, dapat isinama mo sa pre-debate, ayon sa Biblia at referensya. Hindi yun napag-usapan. Ang napag-usapan namin, ayon sa Biblia at referensya. Actually, madaling sagutin eh. Yung mga pinaggagamit niya, ginamit na yun ng INC.
Gas-gas na yun eh. Kumbaga sa termino mo, bakya na yun. Sobrang tagal na nun. Pero bakit hindi ko papatulan yun? Unang-una, wala naman po yun sa paksa. Ang amin pong pinirmahan, ang amin pong napagkasunduan sa pre-debate, patutunayan ko si Jesus tunay na Diyos ayon sa Biblia. Hindi rin namin paksa yung Trinity. May mga kinote pa siya dyan na talata na para bagang ang pinatutunayan niya ay ang tunay na Diyos ay ang Ama. Parang bumanggit siya ng talata kanina, yung katotohanan ay aking narinig sa Diyos. Pero ang sabi niya sa pre-debate namin, huwag tayong magtatayo nang hindi natin paniniwala, maitawid lang yung paksa. Bakit? Paniniwala niya ba na yung Ama at si Allah ay isa? Ewan ko kung nagbago na ng stand ito, kakabasa ng Bible. Pero alam ko, sa mga kamusliman, hindi naman sila naniniwala na yung Diyos Ama ay yun yung tunay na Diyos. Hindi naman yun yung paksa eh. Ibig sabihin, yung kanyang ibinubuwal di umano, bakit ka nagbubuwal nang hindi naman yun yung itatayo ko? Nagtatayo nang hindi ko naman siya talaga, nagbubuwal siya nang hindi ko naman itatayo. Hindi naman namin paksa, sino ba ang tunay na Diyos? Ang Ama o ang Anak? Hindi naman yun yung paksa eh. Hindi rin naman namin paksa yung Trinity. At yung paksa namin ayon sa Biblia. Kaya gumagamit siya, referensya, galing sa mga scholars, galing sa book ni Mrs. White. Hindi po yun ang aming paksa. Kaya nagtatayo po siya nang hindi po ayon sa aming napagkasunduan. Ngayon, may mga talata siyang ginagamit. Allergic siya. Yung mga ibinubuwal niya di umano, sige, itatayo ko yung mga talata na pinagagamit mo. Ilang minuto pa ako, moderator? 24 pa. 24 pa po. 24 pa po, bro. Tahimik po tayo, mga kapatid. Kaya po, ngayon mag-uumpisa po akong mag-stand. Mamaya ko talakayin yung ibang mga ipinresent niya. Gusto ko magtayo muna ako kasi ang aking tungkulin is magtayo. Patutunayan ko na ang Panginoong Sokristo, tunay na Diyos ayon sa Biblia. Kaya moderator, siguro mananawagan ako. Pagka mamaya nagtanong yan about sa mga aklat, hindi ho yun yung ating paksa. Kailangan yung tanong niya ayon sa Biblia. Kasi yun po yung aming paksa. Hayaan nyo pong umpisahan ko sa tanong na ito. Taga saan ba ang Kristo bago siya nagkatawang tao? Kanina yung last question ko tumanggap daw ng kaluwalhatian ang Panginoong Sokristo. Hindi naman yun yung tanong ko Ang tanong ko sa kanya kanina, binanggit ba doon sa John 7:3, 17:5, na ang Panginoong Sokristo bago ang sanlibutan ay kasama na ng Diyos? Ano yung sagot niya? Hindi, kasi tumanggap siya ng kaluwalhatian. Hindi lang naman siya yung tumanggap. Uy, layo Layo. Taga saan po ba ang Kristo ayon po sa Biblia? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Juan, Kapitulo 6, ang talata po ay 38. Yung projector namin, wala talaga. Hindi magamit yung aming Sige, tuloy ko na. Taga saan po ang Kristo ayon sa Biblia? Juan, Kapitulo 6, talatang 38. Babasahin ko rin po yung talatang 62.
sapagkat ako'y bumabang mula sa langit. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. 62. Ako nga, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. Isa pa pong talata. Dito po sa Juan, Kapitulo 8, talatang 23. Sinabi niya sa kanila, kayong mga taga-ibaba, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanglibutang ito, ako'y hindi taga-sanglibutang ito. Ang tanong po natin, taga saan po yung Kristo, yung itinuturo po ng Biblia? Kasi yun po yung aming paksa. Ang sabi po ng Panginoong Kristo, ano nga anya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya nung una. At sa isa pa pong talata na aking binasa, sinabi niya, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanglibutang ito, ako'y hindi taga-sanglibutang ito. Sa makatwid, ang ating Panginoong Kristo, pinatutunayan sa mga talatang ito na ang Panginoon, siya po ay tagalangit. Yung paniniwala na itinatayo po nito na ang Panginoong Kristo ay nagmula sa sinapupunan lamang ni Maria, yung kanyang katawang tao, natural. Pero pinatutunayan ng Panginoong Kristo na ang Panginoon, siya po ay tagalangit. Ngayon, gaano na po siya katagal sa langit? Gaano na po siya katagal sa piling ng Diyos? Ganito po yung pahayag. Ito yung tinanong ko sa kanya, hindi ko alam kung talagang sinagot ba talaga. Sumagot naman, pero hindi naman pinunto talaga yung aking tanong. Sabi sa Juan, sa 17, ang talata po ay 5, ganito po ang pahayag. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking tinaglay sa harap mo. Sa harap mo, bago nagkaroon ng sanlibutan. Ano po yung pahayag ng Panginoong Kristo? Siguro madali naman pong maintindihan. Ang sabi ng Panginoon, luwalhatiin mo anya ako ng kaluwalhatiang aking tinaglay sa harap mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Kaya kasama na siya ng Diyos eh. Kaya nung tinanong ko siya kanina, batay doon sa 17.5, tumakbo doon sa kaluwalhatian. Hindi naman yun yung tanong ko eh. Ang tanong ko, batay ba sa talata, kasama na siya ng Diyos bago nagkaroon ng sanlibutan? Yun yung tanong eh. Saan siya tumakbo? Sa kaluwalhatian. Paliwanag niya na, siya pa'y nagbibigay ng interpretasyon. Pagka-Diyos yun eh. Pagka-Diyos yun. Samantalang ang aking tanong, kasama na ba siya ng Diyos? Napakaliwanag sa talata eh. Bago ang sanlibutan, kasama na siya ng Panginoon. Dadagdagan ko pa po yung talata. Dito po sa Juan, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 2. Ganito po yung pahayag. Sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Talatang 2. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Pag bumasa ka, mamaya babasa ito eh. Siguro doon yan ibabata yung tanong eh. O kung mabasa ko sa'yo, na bago nagkaroon ng langit at lupa, meron ng binabanggit ang Diyos, meron na siyang ginawang ganon. Abangan ko na lang siguro. Yung inaantay ko, yung tinatawag niyang boomerang technique. Actually, kaya ako tinanggap yung debate kasi na-challenge ako sa kanyang boomerang technique. Yun lang naman talaga. Kaya ako tinanggap yung kanyang hamon. Ayon po sa talata na ito, kasama na siya ng Panginoon Diyos sa simula pa lamang. Kaya kami pong mga Kristiyano, hindi nyo po maaalis sa amin
kung bakit ang paniniwala namin behind pa doon sa paniniwala na itinuturo ng inyong aklat. Bakit? Sapagkat merong itinuturo ang Bible, hindi nyo mababasa doon sa pinaniniwalaan yung aklat. Isa nga po diyan, ang Panginoong Sokristo, kasama na siya ng Panginoon Diyos sa simula pa. Ngayon, ano-ano po yung mga katunayan na ang Panginoong Sokristo ay tunay na Diyos? Yung mga binasa ko kasi, patunay na siya po ay umiiral na bago po ang sanlibutan. Ngayon, ano-ano ang mga katunayan na si Jesus ay tunay na Diyos? Ito, uulitin ko lang yung mga talatang binanggit niya. Parang allergic na allergic siya dito eh. Mikas Kapitulo 5, talatang 2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Paano niya ito tinutulan? Bumasa ng ibang translation. Pansinin po ninyo, kapag karaniwan lang, kaya niyang basahin sa mga dating salin, ang Biblia. Pero kapag yung talata, hindi na pumapabor sa gusto niyang patunayan, magkakalkal yun ng mga hindi kilalang version. Isa pa pong talata, Apokalipsis, Kapitulo 22, talatang 12 hanggang 13. Babasahin ko rin po yung talatang 16. Ako'y malapit nang dumating, at dala ko ang aking gantimpala, upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. 13. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Akong si Jesus ay nagsugo sa aking anghel. Dito po pinatutunayan ng talata pong ito na ang Panginoong Sokristo, meron po siyang titulo na Alpha at Omega. Siya po yung pasimula, siya po yung wakas. Siya ang una, siya rin ang huli. Tingnan nyo, walang propetang kayang bumanggit ng ganun. Bakit? Kasi lahat sila may pasimula Pero natatangi ang Panginoong Sokristo, kaya niyang banggitin yon. Bakit? Kasi yun talaga yung likas niya Ang sabi niya, siya ang Alpha, siya ang Omega. Ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Ito po'y pahayag na mababasa po sa banal na kasulatan. Ngayon, matangi po sa pagiging walang hanggan ng Panginoong Sokristo. Ano pang katunayan na siya po ay tunay na Diyos? Ikalawa, si Jesus po ay ipinasasamba. May binanggit siya kanina magsisamba sa Diyos at magsisamba sa hari. Pero kung mapapansin po ninyo, pag binasa nyo sa ibang version ng Bible, paggalang po yung tumutukoy sa hari. Kaya makikita po ninyo, kapag ang isang translation hindi consistent, mababasa nyo sa ibang translation, iba na po yung pagkakasalin. Siya nga po yung mismo nagsabi niya sa live niya Kapag kayong isang translation, ginagawa niya, hinahanapan niya ng ibang translation na mas marami yung salin. Bakit? Kapag isa lang daw yung nagsaling, kaduda-duda. Pilipos Kapitulo 2, talatang 9 hanggang 11. Kaya naman, itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod at sasamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Ayon po sa talata na ating binasa, ang Panginoong Jesucristo ay ipinasasamba.
Hebreo Kapitulo 1, talatang 6. At muli, nang kanyang dinadala ang panganay sa daigdig, ay sinabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kaya hindi po nakakapagtaka kung yung mga alagad sumamba sa Panginoong Kristo. Ang sabi po dito, sa Mateo 28, talatang 9, at dooy sinalubong sila ni Jesus, na nagsasabi, kapayapaan ay sumainyo. At paglapit nila sa kanya, ay niyakap ang kanyang mga paa, at siya'y sinamba. Ayon po sa talata natin binasa, yung pong mga alagad ng Panginoong Kristo ay sumamba sa ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat ipinag-utos kasi ng Diyos na ang Panginoong Kristo ay sambahin. Pangatlong patunay na ang Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. Gagamitin ko lahat ng mga pinagbabanggit niya. Pangatlo, si Kristo po ay kapantay ng Diyos. Sabi po sa Pilipos Kapitulo 2, talatang 6 hanggang 7, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ito po yung stand ng Seventh-day Adventist. Ito po yung stand namin mga Kristiyano. Ang Panginoong Kristo, ang sabi po sa talata, nasaan yung Diyos? At siya po ay merong pagkapantay sa Diyos, kaya pantay sila eh. At ang Panginoong Kristo ay nagpakababa, nag-anyong alipin, at nakitulad sa mga tao. Pansinin niyo yung term na ginamit kay Kristo. Si Jesus daw po, nakitulad sa mga tao. Wala kasing logic kung tao na. Kung tao na, tapos nakitulad, bakit pa makikitulad? Tao naman pala. Walang logic, walang sense. Kaya sinabi sa talata, ang Panginoong Kristo nagpakababa, nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Bakit? Kasi hindi naman dating katulad. Siya po ay kapantay ng Diyos, at nagpakababa, nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Pang-apat na patunay na ang Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. Pang-apat, si Kristo ay tuwirang tinawag na Diyos sa Biblia. Iba pa rin kasi kung ituturo mismo ng Bible na ang Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. At yung Biblia, mayaman po sa mga talata sa pagtuturo na ang Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. Pakinggan po ninyo. Babasa ako ng 2 talata. Roma Kapitulo 9, talatang 5. Sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman, na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Ano po yung itinuturo ng talata na akin pong binasa sa inyo? Ang sabi po sa talata, ang Panginoong Kristo daw sa kanyang laman, galing doon sa mga patriarka, sa lipi ni David. Pero ang sabi sa talata, hindi tuldok may karugtong At sabi sa talata, siya po ay Diyos na maluwalhati. Isa pa pong talata, Tito Kapitulo 2, talatang 13. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ayon naman po sa talatang ito, ang Panginoong Kristo daw, actually mas maganda to sa isang salin Magandang balita Biblia. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Pansinin niyo po yung napakaliwanag na pahayag na ito.
Ang sabi sa Bible, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya ang Panginoong Jesucristo, ipinakikilala ng Biblia, siya po ay talagang Diyos. Ilang minutes pa po? Okay lang magtanong ulit? 6 minutes pa po. 16 minutes pa. 6 po. 6 minutes po. 6 minutes. Ayan. Ngayon, inaamin ba ng Panginoong Jesucristo na siya po ay tunay na Diyos? Ayan. Ito kasi issue din po ito sa mga kamusliman eh. With all due respect po madalas itinatanong sa amin, saan mo mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus, ako ay Diyos? Saan mo mababasa sa Bible, sinabi ni Jesus, ako ay Diyos? May mababasa po ba? Actually, ang Bible may sarili pong paraan. Kahit ang Panginoong Jesucristo, meron po siyang paraan para ituro ang isang katotohanan. Meron po bang mababasa? Meron, pero dapat uunawain natin ng tama. Kasi hindi po kami basta sa ulo lang ng sa ulo eh. Kasi pag ganun kasi para kang parot, kaya mong sumaulo ng libro, pero yung sense, hindi mo naman naunawaan. Kaya hindi kami sumasaulo ng libro. Ang ginagawa po namin, inuunawa po namin yung nakasulat sa talata ng Biblia. Pakinggan po ninyo. Juan Kapitulo 10. Sana hindi po kayo na-open Debate po kasi ito. Pasensya na ho Oh. Inamin ba ni Kristo na siya ay tunay na Diyos? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Juan, Kapitulo 10, talatang 27 hanggang 30. Juan, Kapitulo 10, talatang 27 hanggang 30. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala. At sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailan may hindi sila mapapahamak. At hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat. At walang makagagawa o makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang tanong po natin ay, inaamin po ba ng Panginoong Jesucristo na siya po ay tunay na Diyos? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yun daw mga tupa, ay hindi daw po ito maaagaw sa kamay ng Diyos. Bakit? Siyempre makapangyarihan siya sa lahat. Kaya imposible talaga na maagaw ito sa kamay ng Ama. Ano po sabi ng Panginoon? Yung kakayahan ng Diyos na ingatan yung mga tupa, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kaya niya rin daw pong gawin yon. Kaya ang sabi niya sa 30, ako at ang Ama ay iisa. Ano kahulugan ng sinabi ni Jesus? Ako at ang Ama ay isa. Mabuti itanong natin yung tanong na, ano naging reaksyon ng mga Hudyo na nakarinig sa pahayag ng Panginoong Jesucristo? Pakinggan po ninyo, itutuloy ko lang po, dito po sa 31 hanggang 33. Muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama. Last 2 minutes. Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan at babatuhin ninyo ako? Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa, hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Baka kung si Karashid na buhay nung time nung sinabi yan ni Kristo, baka isa ito sa bumato sa Panginoon. Bakit? Sapagkat nung sinabi ng Panginoong Kristo,
ako at ang Ama ay iisa. Ano yung reaksyon ng mga Hudyo? Ba, nagdampot ng bato? Ano yung katwiran nila? Kung naunawaan nila yung pahayag ng Panginoong Sokristo na unity, dapat matutuwa sila. Ba, okay to kaisa siya sa pangangalaga. Kami yung mga tupa ng Diyos, dapat matuwa yung mga Hudyo. Bakit iba naging reaksyon? Kasi naunawaan nila yung kahulugan Nung sinabi pala ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa, yung mga Hudyo nagalit. Sinabihan siya, nilalapastangan. Sabi sa talata, hindi dahil sa mabubuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Sa makatuwid, nung sinabi ng Panginoong Sokristo, ako at ang Ama ay iisa, ito pala ay pag-aangkin ng Panginoong Sokristo na siya po ay tunay na Diyos. Kaya sana po, 1 minute. Kaya sana po sa kanyang pagtayo, o kaya sa pag-cross niya, sana mapabulaanan niya yung aking mga itinayo. Bakit po? Kapag ka nagtanong yan mamaya, batay sa inyong aklat, 30 seconds. batay sa mga scholar, bakit ganito? Labas sa paksa. Bakit po? Sapagkat yung aking paksa, kasi hindi naman siya magtatayo Ako yung magtatayo. Ayon sa paksa, patutunayan ko ang Panginoong Sokristo, tunay na Diyos, ayon sa 10 Biblia. seconds. Ayon sa Biblia, kaya pinatunayan ko, ayon sa Biblia, ang Panginoong Sokristo ay tunay na Diyos. Hanggang Time dito na po. Maraming salamat.